Fuck that shit, yo. I don't like disorder in my room. Fuck you, man. Shit, look at him, dog. This is my class, Rodriguez. Just somewhere else. It's impolite to stick your finger in somebody's chest. Would you like it if I did that to you? All right. You fuck with me, you will suffer my wrath. Nagsisimula ang kwento kay Jonathan Shale, isang bihasang mersenaryo at dating operatibang militar na kasalukuyang umatras mula sa isang misyon kasama ang kanyang elite na grupo. Matagumpay nilang natapos ang misyon, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan nila ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang operasyong isinagawa nila ay hindi autorisado. Gulat na gulat sila sa revelasyong ito, at dahil dito, agad silang tinanggal sa serbisyo. Dahil wala ng misyon, wala ng kautusan, kanya-kanyang landas ang tinahak ng mga kasamahan niya. Si Shale, na ngayoy walang trabaho, ay nagpa siyang bumalik sa kanyang tahanan sa Miami upang magpahinga at mag-isip kung ano ang susunod niyang hakbang. Lumipat ang eksena sa maaraw at makulay na lungsod ng Miami. Isang brutal na away ang sumiklab sa mga estudyante at hindi ito mukhang karaniwang rumble lang. Halatang planado ito para tirahin ang isang partikular na estudyante. Agad na rumesponde si Jane at ang isa pang guro na si Sherman upang pigilan ang pananambang. Sa kabila ng panganib, nagawa nilang awatin ang away at iligtas ang estudyanteng pinagtutulungan. Laking gulat nila nang ang estudyanteng tinulungan ay nagsabing hindi niya kailangan ng tulong. Halatang pilit niyang pinoprotektahan ang sarili mula sa posibleng label na siya'y mahina. Pagkatapos ng insidente, tinangka ni Jane na kausapin ang estudyanteng nagsimula ng gulo na si Juan Lucas. Pero si Juan ay hindi basta-bastang pasaway. Siya ang kinatatakutang leader ng isang gang na tinatawag na Kings of Destruction o KOD. Sa mahinahon ngunit matatag na tono, tinangkang kausapin ni Jane si Juan. Nagsalita siya tulad ng isang inang nag-aalala, hinihimok si Juan na pag-isipan ang kanyang kinabukasan at pumili ng mas mabuting landas. Pero wala itong epekto kay Juan. Tiningnan lang niya si Jane ng malamig. Minura siya at tinakot, sabay babala na huwag itong makikialam sa kanyang mga gawain. Umalis siya nang walang pakialam, malinaw na hindi siya interesado sa mga payo. Determinado si Jane at Sherman na agad dumiretso kay Principal Claude Rolla upang iulat ang nangyari. Hinimok nila ang punong guro na kumilos laban kay Juan at sa kanyang gang, lalo na't sinabi ni Jane na tinakot siya ng mismong estudyante. Ngunit binaliwala lang ito ni Rolla. Wala raw sapat na ebidensya para mapatalsik si Juan. Napuno ng galit si Jane at lumabas ng opisina sa inis, sabay sabing hahanap siya ng ebidensyang kailangan nito. Paglabas ni Jane mula sa eskwelahan, nakita niyang napapalibutan ng kanyang kotse ng mga miyembro ng KOD. Ang butas ng susian ng sasakyan ay tinakpan ng tila bubblegum, kaya't hirap siyang makapasok. Pagka-uwi ni Jane, laking ginhawa niya nang makita si Shale sa kanilang bahay. Agad siyang tumakbo sa kanyang bisig, masaya at panatag na makita itong muli matapos ang matagal na pagkakahiwalay. Ipinaliwanag ni Shale na siya ay pinalabas na sa serbisyo militar. Nagkwentuhan sila at nagtawanan habang pinag-uusapan ng hinaharap, ano nga ba ang gagawin niya ngayon na hindi na siya sundalo. Hindi nagtagal, nakatanggap si Shale ng voicemail mula sa isa sa kanyang dating kasamahan. May posibilidad ng bagong trabaho na makakapagbigay ng kita. Nagkita sila sa isang strip club para pag-usapan ito. Si Joey, isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Shale ay hinihimok siyang tanggapin ng alok. Ipinakilala si Shale sa kliyente at sa isang katunggaling tauhan na si John Janos. Agad na nalaman ni Shale na ang trabaho ay tungkol sa pagbabantay ng mga kargamentong may droga at siguraduhing ligtas ito mula sa mga kalaban na gang at mga autoridad. Ngunit hindi ito tinanggap ni Shale dahil isa siyang taong may prinsipyo, at tumanggi siyang maging bahagi ng anumang ilegal na gawain. Kinabukasan ng umaga, nagdesisyon si Jane na mag-jogging sa tabing dagat. Hindi niya alam na may isang kasapi ng KOD gang na nag-aabang sa kanya. Habang tumatakbo siya at nadaanan ito, bigla siyang sinugod. Sa kabutihang palad malapit lang si Shale. Napatakbo niya ang salarin at dali-daling dinala si Jane sa ospital para gamutin. Habang nagpapagaling si Jane, ibinahagi niya kay Shale ang kanyang mga hinala. Naniniwala siyang planado ang pag-atake sa kanya at malamang ay may kinalaman ng mga estudyante mula sa paaralan. Nakiusap siya kay Shale na gumawa ng paraan sa kanyang pagliban sa eskwela ng ilang araw.
Nakita ni Shale kung gaano siya nasaktan at natakot. Nangako siyang hindi niya hahayaang may masamang mangyari kay Jane, at ang gumawa nito ay pagbabayarin niya. Iniwan niya si Jane upang makapagpahinga at nagdesisyon siyang mag-imbestiga sa pamamagitan ng pagpasok sa paaralan bilang guro kapalit ni Jane. Determinado siyang tukuyin kung sino ang nasa likod ng lahat at panagutin ang mga ito. Nagsimulang maghanda si Shale para sa kanyang bagong misyon. Siya at ang kanyang team ay gumawa ng plano upang makapasok sa eskwelahan nang hindi mahalata. Upang itago ang kanyang pagkakakilanlan at koneksyon kay Jane, gumamit siya ng alias na James Smith. Sa pangalang ito, nagpadala siya ng aplikasyon sa paaralan at di naglaon ay naimbitahang sumalang sa isang panayam. Sa interview, tila mabait at magiliw si Principal Rolla. Sinabi niya kay Shale na ang pangalan ngayon ay Mr. Smith, na siya'y dadaan muna sa isang maikling panahon ng probation. Tiniyak naman ni Smith na gagawin niya ang kanyang makakaya upang punan ang pwesto ni Jane. Bagamat kalmado at propesyonal ang kilos niya, nakatuon si Smith sa kanyang lihim na layunin, ang tukuyin ng may sala sa pag-atake kay Jane at ibunyag ang anumang katiwalian sa loob ng paaralan. Sa kanyang unang araw bilang guro, pumasok si Smith sa isang silid-aralan na puno ng magugulo at bastos na estudyante. Maingay at wala sa ayos ang buong klase, ngunit hindi natinag si Smith. Kalmado siyang lumakad patungo sa harap ng klase at sinimulang magtawag ng attendance. Habang inoobserbahan ang mga estudyante, napansin niya ang mga problema ng eskwela. Marami sa kanila ay walang pakialam sa pag-aaral at wala ring disiplina. Maya-maya, sa faculty lounge, nakasalubong ni Smith si Sherman at ipinakilala siya sa librarian ng paaralan, si Hannah Dillon. Maikli man ang usapan, ito ay mahalaga. Ipinaliwanag ni Sherman kung gaano kapanganib ang KOD gang at kung paanong sinakop na nito ang eskwelahan sa pamamagitan ng takot. Dagdag pa ni Hannah, naniniwala siyang ang gang din ang nasa likod ng pag-atake kay Jane. Binigyan pa niya ng pahiwatig na maaaring kasabwat ng gang si Principal Rolla. Bagamat ipinagtanggol ni Sherman si Rolla, sinabing dati itong pulis at hindi gagawa ng ganito, nagsimula ng magduda si Smith. Sa isang pribadong pag-uusap kasama ang principal, napansin ni Smith ang mga kahina-hinalang bagay tulad ng mamahaling relong ginto na suot ni Rolla, na hindi akma sa sweldo ng isang principal. Ang kanilang pag-uusap ay naging tahimik at nagpalitan ng talino, parehong sinusubukan ng isa't isa, nagsasabi ng maingat na komento upang sukatin ang reaksyon ng kausap. Nagtapos ang usapan sa pagbibigay pahiwatig ni Rolla na mas mahalaga ang kapangyarihan kaysa katarungan na lalong nagpadiin sa hinala ni Smith. Muling nakipag-ugnayan si Smith sa kanyang team mula sa militar at ipinresenta ang bagong plano. Palihim nilang oobserbahan ang paaralan. Maglalagay sila ng mga kamera upang makunan ng ebidensya ang kilos ng mga miyembro ng KOD gang. Bagamat may alinlangan sa simula ang ilang kasamahan ay pumayag din ang karamihan na tumulong. Kinabukasan sa klase, nagsimula si Smith ng leksyon tungkol sa Vietnam War. Habang nagsusulat siya sa pisara, may estudyanteng nagngangalang Tay na naghagis ng lata ng soft drink sa kanya. I don't like disorder in my room. Fuck you, man! Look at him, dog. This is my class, Rodriguez. Just some weld. It's impolite to stick your finger in somebody's chest. Would you like it if I did that to you? All right. You fuck with me, and you will suffer my wrath. Maliwanag ang mensahe sa buong klase. Hindi siya ang tipo ng guro na pwedeng baliwalain. Mula noon, natahimik ang buong silid-aralan. Kinuha ni Smith ang kontrol at nagsimulang magturo. Unti-unti niyang nakuha ang respeto ng mga estudyante. Sina Tay at Rodriguez ay pumunta sa nurse at iniulat ang nangyari kay Principal Rolla. Agad na nagpadala si Rolla ng school security guard na si Marvin sa silid-aralan ni Smith. Ngunit pagdating ni Marvin, laking gulat niya dahil tahimik ang klase, nakaupo ang mga estudyante at nakikinig sa leksyon. Dahil sa hindi inaasahang pagbabago, nagdesisyon si Rolla na huwag munang magpataw ng parusa at hintayin matapos ang klase bago kumilos. Habang nagpapatuloy ang klase, unti-unting nagiging tensyonado ang atmosfera. Sinubukan ni Juan Lucas na galitin si Smith. Lumapit siya at may panguuyam na tanong, nabaril ka na ba? Layunin nitong takutin si Smith, ngunit nanatiling kalmado at hindi natinag si Smith. Kinahapunan, minanmanan ni Smith ang buong paaralan gamit ang mga nakatagong security camera na ikinabit ng kanyang kasama na si Skids. Habang pinapanood niya ang mga monitor, nakita niyang papalapit si Principal Rolla sa kanyang silid-aralan. Pagpasok ni Rolla, agad niyang binanggit ang isang seryosong alalahanin. May ilang estudyanteng balak magsampa ng kaso laban kay Smith.
Hiniling ni Rola na humingi ng tawad si Smith upang maiwasang masibak sa trabaho. Ngunit si Smith, na sanay sa mga legal na proseso, ay nagpaliwanag na hindi siya maaaring tanggalin ng walang wastong proseso. Ipinaalala niya kay Rola na nangangailangan ito ng 2 linggong abiso. Nayanig si Rola sa matatag na tindig ni Smith. Dahil dito, naging mapaghinala si Rola at nagpasya siyang siyasatin ang background ni Smith. Nagutos siya ng isang masusing investigasyon sa mga credentials ni Smith. Ngunit ang natuklasan niya ay mga pekeng dokumento at huwad na record. Inihatid ni Smith si Jane pauwi. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya ang isang sulat mula sa ilang estudyante. Nagpapahayag ito ng pasasalamat at pag-aalala para sa kanya. Naantig si Jane at napaluha. Sinubukan siyang aliwin ni Smith, ngunit nauwi ito sa kaunting pagtatalo. Kinabukasan, bumalik si Smith sa klase. Late na naman dumating sina Juan Lucas at ang kanyang barkada, tila gustong udyukin si Smith na magalit. Tinawag sila ni Smith at pinuna ang kanilang pagiging late. Nagpakasarkastiko si Juan at nagtanong kung kailangan ba niyang isulat ang salitang sorry sa pisara ng 10 beses. Pero itinaas ni Smith ang hamon. 100 beses daw itong isulat. Naisip ni Juan na hindi siya pwedeng tumanggi kay Smith kaya pumayag siya. Pero bago yun ay nagbitiw siya ng mga pagbabanta kay Smith. Hindi natinag si Smith. Binago niya ang tono ng klase at nagsimula ng isang malalim na talakayan. Ginamit niya ang pangalan ni Jerome, isang estudyante, upang pasimulan ang diskusyon. Tinukoy niya ang kanilang mga kinabukasan, mga layunin, at ang mga posibleng kahihinatnan ng kanilang kasalukuyang mga desisyon. Dahan-dahang nakilahok ang mga estudyante. Naglaho ang kanilang depensibong saloobin at napagtanto nilang nais ni Smith na pag-isipan nila ang mas malawak na pananaw sa buhay na higit pa sa kalsada. Naging emosyonal at mataimtim ang diskusyon, pinaharap sila sa mga mapapait na katotohanan. Pagkatapos ng klase, muling dumating si Rola. Ngunit sa pagkakataong ito, pinuri niya si Smith sa kanyang pamamalakad kay Juan. Namangha si Rola na nagawang pigilan ni Smith ang kaguluhan ng walang dahas. Inimbitahan niya si Smith sa isang pag-uusap mamayang hapon. Ngunit ang hindi alam ni Smith, may iba palang plano si Rola. Sa parehong araw, palihim siyang nakipagkita kay Juan Lucas upang pag-usapan ang pagpatay kay Smith. Panahon na raw para alisin siya. Sa kabutihang palad, 1 step ahead sa kanila si Smith. Pinanood niya ang lihim na pagpupulong sa mga surveillance camera at naghanda. Nagsuot siya ng bulletproof vest at nagtago sa strategic na lugar sa school library. Pagpasok ni Juan at ang grupo ng armadong mga goons na inupahan ni Rola, sumiklab ang marahas na sagupaan. Matapang na lumaban si Smith gamit ang kanyang kasanayan bilang sundalo. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban at itinapon ang mga katawan palabas ng bintana. Isa sa mga goons ang nakakuha ng baril ni Smith at pinaputukan siya. Akala ng lahat ay patay na siya. Ipinag-utos ni Juan na patayin ang librarian at maghiwa-hiwalay na sila. Ngunit paglapit nila sa babae, lumitaw si Smith na buhay na buhay. Hinagis niya ang isa sa mga goons palabas ng bintana, diretso sa kanyang mga kasamahan. Nanlaki ang mata ni Juan at hindi makapaniwala sa lakas ni Smith. Habang palabas si Rola sa gusali, bigla niyang nakasalubong si Smith, kalma at mahinahon. Nagulat si Rola at sinubukan itago ang kanyang pagkabigla. Nakisabay si Smith na parang walang nangyari at tinanong kung tungkol saan dapat ang kanilang pagpupulong. Nataranta si Rola at nauutal na sinabi na huli na raw para pag-usapan pa. Samantala, binisita ni Sherman si Jane sa bahay. Inaliw niya ito at nakipag-usap. Nagsimulang paghinalaan ni Sherman na si Smith ay si Shale, ang nawawalang asawa ni Jane at isang dating sundalo. Sa kabilang banda, patuloy sa pagmamanman si Joey, isa sa mga kasama ni Smith. Sinundan niya si Juan Lucas at nag-iwan ng mensahe kay Smith tungkol sa kinaroroonan nito. Umuwi si Smith at hinarap siya ni Jane, luhaan at emosyonal. Natuklasan na niya ang tunay nitong layunin sa paaralan. Ibinunyag niyang nalaman niya ito kay Sherman. Hindi naman ito itinanggi ni Smith. Sa halip, inamin niya ang lahat. Ipinaliwanag niyang naniniwala siyang kasabwat ni Rola ang KOD gang, at handa siyang wakasan ang kanilang operasyon upang protektahan ang mga estudyante at ibalik ang kaayusan sa paaralan. Nagpatuloy ang pagmamanman ng grupo sa kilos ng KOD. Isang araw, tinawagan siya ni Joey at pinapunta malapit sa pier. May malaking drug deal daw na magaganap. Pagdating ni Smith, inobserbahan nila ang negosasyon ng KOD at ng mga buyers. Pagkakumpirma ng transaksyon, agad nilang inatake ang lugar. Si Smith ay tumutok sa mga miyembro ng gang habang si Joey naman ay humarap sa mga buyer sa bangka. Kinabukasan ng umaga, nanunood si Rola ng isang ulat ng balita tungkol sa nangyaring drug bust.
Habang pinoproseso niya ang mga pangyayari, nakatanggap siya ng isang banta sa telepono mula sa drug lord na galit sa pagkawala ng pera at produkto. Hinihingi ng drug lord ang bayad. Sa gulat, nagmamadaling pumunta si Rolla sa paaralan at hinarap si Juan. Ngunit habang sila'y nag-uusap, napagtanto niyang si Smith pala ang nasa likod ng lahat. Hindi ito itinanggi ni Smith. Sa halip, buong kumpiyansang inihayag niyang ang perang nakuha mula sa drug bust ay ginamit upang mapaganda ang pasilidad ng paaralan at bumili ng libreng pizza para sa mga estudyante. Habang inihahayag niya ang magandang balita, biglang sumugod si Rolla at agad pinatalsik si Smith sa trabaho. Ngunit sa kabila nito, ang ginawa ni Smith ay nagpahanga sa maraming tao, kabilang ang mga estudyante at si Ginoong Sherman, na ngayon ay buong pusong sumusuporta sa misyon ni Smith. Nag-alok si Sherman na tumulong ng mas direkta, ngunit binalaan siya ni Smith na mag-ingat, lalo na't posibleng si Rolla ay kasabwat ng kalaban. Nais ni Sherman na paniwalaan ang pagiging inosente ni Rolla, ngunit nalilito siya dahil sa tiwala at katapatan. Kinagabihan, muling naging target si Smith ng marahas na pag-atake. Ang mga kasapi ng gang na KOD at ang kanilang mga tiwaling kaalyado ay desperado nang patayin siya, dahil unti-unti nang nabubunyag ng undercover na gawain ni Smith ang kanilang mga ilegal na aktibidad. Sa gitna ng dilim, muntik nang mapatay si Smith sa isang planadong pananambang. Sumalpok ang kanyang sasakyan sa isang bahay. Kasabay nito, si Sherman ay nasangkot sa mapanganib na aktibidad ng mga kriminal sa silong ng paaralan. Sinubukan ni Sherman na mangalap ng ebidensya laban sa drug operations ng gang at impluwensya nila sa paaralan. Ngunit inambush siya ni Juan at Tales, mga pangunahing miyembro ng gang na malalim ang kaugnayan sa droga. Sa kasamaang palad, napatay si Sherman sa labang iyon, at ang mismong prinsipal ang pumatay sa kanya gamit ang sariling mga kamay. Kinabukasan, kumalat agad ang balita sa paaralan at komunidad. Samantala, si Rolla ay nagpakalat ng maling chismis na patay na si Smith pagkatapos ng pag-atake. Maraming guro at estudyante ang nagluksa sa inaakalang kamatayan ni Smith at natakot para sa kinabukasan ng paaralan. Ngunit sa ikinagulat ng lahat, bumalik si Smith sa paaralan, buhay at walang malubhang sugat. Ang kanyang hindi inaasahang pagbabalik ay nagdulot ng kalituhan at takot sa mga kasangkot sa operasyon ng gang. Ang kanyang pagkaligtas ay naging malinaw na palatandaan na hindi ganon kadaling magwagi ang kasamaan. Hinarap ni Smith si Ginoong Wolsen, isa pang guro na lihim na tumutulong sa KOD sa pagbebenta ng droga. Tinuligsa ni Smith ang kanyang pagtataksil at ang pakikilahok niya sa kriminal na operasyon ng gang. Mabigat ang tagpo, at inilantad nito ang lawak ng katiwalian sa pamunuan ng paaralan. Flatter's gonna get you killed. This guy's the best. Yeah, I know. Samantala, gumanti ang KOD sa pamamagitan ng marahas na pag-atake sa bahay ni Jane. Isang estudyanteng nakasaksi sa pagpatay kay Sherman ay hinahanap si Smith upang sabihin ang nangyari, ngunit dumating si Juan at sapilitang pinapasok sila sa bahay. Tinakpan ang kanilang bibig at hinintay ang pagdating ni Smith. Ilang sandali lang ay dumating na si Smith. A merc? He's a merc. Tinawagan ni Juan ang kanyang mga boss upang ipaalam na si Shale at Smith ay iisa. Sa pagkakakilanlan na ito, inutusan siya ng boss na tapusin na siya. Habang tinutok na ni Juan ang baril, biglang tumunog ang doorbell. Inutusan niya si Jane na buksan ito. Ang bumungad ay ang landlady ni Jane, at habang sinusubukang paalisin ito ni Jane, ginamit ni Shale ang pagkakataon. Sorry, Mrs. Anderson. Pinatumban niya ang karamihan sa kanila ngunit tinutukan ni Juan si Jane sa ulo gamit ang baril sabay sabing ibaba ni Smith ang kanyang baril kung gusto niya pang mailigtas ito. Walang magawa si Smith kundi ang sumunod. Ngunit sa huling sandali, pinaputukan siya ng batang estudyante. Ngayon na ang matinding panganib ay pansamantalang napawi, itinuon ni Smith ang pansin sa boss na si Claude Rolla. Nagtipon si Smith at ang kanyang mga kakampi upang harapin ang gang ng KOD sa isang despiradong pagtatangkang mabawi ang paaralan. Matindi at magulo ang labanan. Nasira ang mga silid-aralan at nabaliktad ang mga mesa. Ang dating tahimik na lugar ng pagkatuto ay naging isang war zone. Maraming buhay ang nawala at nasugatan sa labanan. Sa kabila ng pagkawasak, lumaban si Smith at ang kanyang grupo ng may tapang at galing.
Sama-sama nilang pinabagsak ang kapangyarihan ng gang sa paaralan. May mga kasamahan si Smith na nasawi rin. Isa ay binaril sa ulo, at isa naman ay nagpabomba kasama ang kalaban dahil sa desperadong kalagayan. Nagpatuloy ang paghahanap hanggang sa lumabas si Rolla mula sa kanyang pinagtataguan at binaril si Holland sa likod. Nagkubli sila ng kanyang mga tauhan at hinintay ang pagdating ni Smith upang tapusin siya. Naging maingat si Smith sa pagdating. Pinatay niya ang ilaw bago lumabas. Drop him. Ngayon ay silang dalawa na lang. Smith laban sa principal na si Rolla. Nagpatuloy ang mano-manong labanan hanggang sa makakuha ng baril si Rolla at itinutok kay Smith. Tinanong niya si Smith kung bakit niya ginagawa ito, kung hindi rin lang daw para sa pera. Sagot ni Smith, may mga bagay na hindi pwedeng ituro lang at binigyan niya ng huling suntok si Rolla na tumapos sa kanya. Sa katapusan ng kwento, tanging si Smith at ang kanyang matapat na kasama na si Joey ang naiwan na buhay matapos ang matinding labanan. Ngayon nawasak na ang gang at naalis na ang mga tiwaling leader, nagsisimula ng bumangon ang paaralan. Unti-unti, binabawi ng mga estudyante at mga guro ang kanilang kapaligiran, ibinabalik ito sa isang ligtas at kapaki-pakinabang na lugar ng pagkatuto.